Bukas ay araw ng Lunes, taong bayan. Taong bayan, bukas ay araw ng Lunes. Ialam nyo na, araw ng Lunes bukas. Ang paghuhukom. Ang paghuhukom na kay Sara bukas. Haharap kaya taong bayan si Sara bukas? Itong si Sara Dutay? Haharap kaya bukas ito? Dahil magsisimula ng kanyang impeachment sa Senado. Ha? Yari ka, Sara. Yari ka, Sara Duterte. Yari ka dyan. Ha? Ya, isa lang masabi ko sa iyo, Sara. Malapit na matapos ang maligayang araw mo. Dahil isa kang impaktang boba. Walang hiya ka. Kupal ka. Inutil ka. Dispalinghado ka. Yan ang masabi ko sa iyo, Sara Duterte. Yan ang masabi ko sa iyo, Sara Dutay. Tapos na ang maligayang araw mo, Sara Dutay. Pag nabuksan yung bank account mo, talagang wawasak. Yan ang wawasak sa pagkatao mo. Yang mga bank account mo, mabubulgar na ang lahat ng baho ni Sara Dutay. Diyan pa lang, taong bayan. Hindi ba kayo nagtaka, taong bayan? Yung 16 na abogado ni Sara Dutay, magkano ang bayad sa bawat abogado para ipagtanggol si Sara Dutay? Magkano ang binayad niya dyan? At isang malaking katanungan, saan siya kumuha ng pambayad sa abogado niya? Kaya malalaman taong bayan lahat yan. Pag nabuksan niyang bank account, malalaman mo na dyan pala kinuha ni Sara Dutay sa pambayad sa kanyang abogado. Makikita nyo taong bayan dyan, na dyan na kinukuha yung pinambayad niya sa abogado. Dahil uulitin ko taong bayan, kung sweldo lang ang pagbabatayan mula sa pagka-vice mayor hanggang sa pagka-mayor hanggang sa pagka-vice president niya taong bayan, kinikwenta ko na lahat ang kanyang sahod. Hanggang 2028 taong bayan, ang sahod ni Sara ay 50 million. Mula nung naging vice mayor siya, naging mayor, hanggang naging vice president, hanggang 2028 taong bayan, tinutal ko ang sahod ni Sara, 50 million. Walang bawas yun, malinis. 50 million lang taong bayan ang sahod ni Sara hanggang 2028. 2026 palang tayo taong bayan ngayon. 2026 pa lang tayo taong bayan ngayon. Ang ibig sabihin, wala pang 50 million ang sahod lahat ni Sara. Kasi tinutal ko hanggang 2028 yan, 50 million ang sahod ni Sara. Walang labis, walang kulang, malinis, walang bawas. Kaya yung sahod pa lang niya, taong bayan, ay hindi sapat pambayad sa kanyang abogado. Dahil hindi pa naman tayo ngayon 2020. Yan, taong bayan. Hindi pa naman tayo 2020, 2026 pa lang tayo ngayon. Kaya magkano ang binayad sa kanyang abogado? Magkano ang kabuuhang halaga o total? Magkano ang kabuuhang total na binayad sa kanyang abogado? Kasi sa 2028, 50 million ang kanyang sahod lahat. Mula sa pagka-mayor, vice mayor, hanggang sa pagka-vice president. 2028 pa, 50 million ang kanyang sahod lahat. Pero 2026 pa lang tayo ngayon. Kaya magkano ang nagastos niya dyan sa abogado niya? Kung sahod lang ang kanyang aasahan, hindi sapat pambayad sa abogado ang kanyang sahod. Bilang government official, ang sahod ni Sara ay hindi sapat
na pambayad sa kanyang abogado, hindi sapat. Kaya magtataka tayo kung saan siya ng dikwat para pambayad sa kanyang abogado. Kung saan siya nangawat para makabayad sa kanyang abogado. Kasi kung salary lang ang kanyang source of income, hindi sapat pambayad sa kanyang abogado, kulang na kulang. Kulang na kulang. Kaya yan ang isang malaking katanungan pa. Saan siya kumuha ng pambayad sa kanyang abogado? Diyan pa lang kung iimbestigahan mo yan, yung pinambayad sa abogado ni Sara, kung iimbestigahan mo yan, baka marami tayong malalaman dyan. Baka mamaya, kaban ng bayan yan. Baka mamaya, budget ng Office of the Vice President yan ang binayad sa abogado. Diyan pa lang sa pinambayad sa abogado niya tang bayan, dapat yan imbestigahan. Baka mamaya, ang budget ng Office of the Vice President, baka dyan sa kumuha pambayad sa kanyang abogado. Kaya hindi lang ito tungkol sa panglulustay ang kanyang iimbestigahan. Pati yung pinambayad sa kanyang abogado, dapat imbestigahan yan. Kung saan siya kumuha pambayad sa kanyang abogado. Baka mamaya tong bayan, sa kaba naman na siya ng bayan kumuha ng pambayad sa kanyang abogado. Yung budget ng Office of the Vice President, yan ay kaba ng bayan. Baka dyan sa kumuha pambayad sa kanyang abogado. Kasi tinutal ko na itong bayan ng kanyang lahat ng salary. Mula nung naging vice mayor siya, naging mayor hanggang naging vice president, sa 2028, 50 million ang kanyang all total salary. All total salary ni Sara Duterte hanggang 2020, 50 million. 2026 pa lang tayo ngayon. Kaya nga kung sahod lang niya ang aasahan niya para mabayaran niya yung 16 abogado, hindi sapat, kulang. Kaya tayo magtataka at magtatanong tayo kung saan siya kumuha pambayad sa kanyang 16 abogado. Saan galing yung pirang pinangbayad niya sa kanyang 16 abogado? Karapatan natin malaman yon dahil siya ay government official. Ang sahod niya ay hindi sapat pambayad sa abogado. Kaya dapat yan imbestigahan. Kung saan kumuha si Sara pambayad sa kanyang abogado, dapat imbestigahan dapat yan. Kung saan siya kumuha pambayad sa kanyang abogado na 16, dapat imbestigahan yan. Yan. Kaya ito grabe itong ginawang tao nito Kaya bukas Sara, bukas ang pagtutuos. Ihanda mo na sarili mo. Dahil bukas ang pagtutuos laban sa'yo.